Diyos Ama'y naghahangad. Lagi tayong pasalamat, kaisa ng Kanyang anak. Alleluia! 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumairing. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Nang makita sila ay sinabi niya, humayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka't humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Marahil ay kayong mga nasa online na dito, magtataka ho kayo, lalo na kung bihira lang po kayo magsimba dito, kung ano po yung nasa harapan natin ng mga envelopes. Yan po yung mga pamisa sa patay, na alam ho natin na buong buwan ng Nobyembre, hindi lang naman dito sa Quiapo. Maraming simbahan din ang gumagawa ng ganito, na yung mga pamisa natin sa patay ay ating inilalagay sa altar sa buong buwan ng Nobyembre. Speaking of misa sa patay, isama natin sa ating mga panalangin ang kaluluwa ng isa sa mga lingkod ng ating simbahan, miyembro ng Crime Watch, si Kuya Lino o Marcelino. Siya po ay nagkasakit ilang buwan na nakakalaan, nakauwi ng bahay pero binawian din ng buhay ng ilang araw na po nakakalipas. Tayo po ay nakikiramay sa kanilang pamilya. Ito po'y napakasipag na lingkod ng ating simbahan. Isa yan sa mga nakikita ninyong nasa labas, nakakulay pula, nag-a-assist sa atin. No? Pagdasal natin ang kanyang kaluluwa. Pero mga kapatid, kahit na espesyal ang pamisa sa patay ngayong buwan ng Nobyembre, tuloy-tuloy pa rin ang ibang intensyon sa pamisa. Alam nyo, may iba't ibang intensyon. Nandoon sa may altar natin, yung envelope o yung folder. Nakasulat doon ang mga pamisa. Wag ho kayong mag-alala. Hindi man pinapakita yan sa ating screen o hindi nyo nakikita sa screen. Nandoon sa altar ang pamisa bawat araw. Iba't ibang pamisa. Meron tayong tinatawag na for the sick, pamisa sa mga may sakit, pamisa sa mga mag-exam, buntis, sa mga magbabiyahe, meron tayong pamisa sa patay, pero meron din tayong tinatawag na thanksgiving. Pamisa, pasasalamat. Alam nyo ho, yun yung madalas kong tinitignan. Isang tingin lang, ano yung mas marami? Special intention o thanksgiving?
Mga kapatid, sa buhay natin, alam ng Diyos marami tayong pangangailangan. At sigurado ako, minsan o madalas, sa ating buhay bilang Kristiyano, biniyayaan tayo ng Diyos. Binigay ng Diyos. Nakatanggap tayo. Kagaya ng ating ebanghelyo ngayon, ang 10 ketongin. Alam ho natin, nung panahon ni Kristo, napakalalang sakit ang ketong. Hindi kagaya ngayon, meron ng gamot, maaari na po silang makasalamuha rin. Noon, kapag ang tao ay may ketong, ilalayo siya hindi lang sa pamilya niya, hindi lang sa pamayanan, maging sa simbahan niya. Kapag ang tao no may ketong, kailangan mong lumabas ng bayan. Yung malayong-malayo, sapagkat ang tingin sa'yo, hindi lang mahina at may sakit, makasalanan kang tao. Hindi ka bagay, sumama sa amin. Kaya nang dumating si Kristo, siya mismo ang nagbigay ng bagong pagtingin sa mga taong kinasusuklaman noon dahil nagkakasala, nagkakasakit, dahil mahirap, dahil mahina. Kaya nga makikita ninyo, malayo-layo, nang makita ng mga ketongin si Kristo, hindi sila tumakbo kagaya ng ibang kwento na humipo sa damit, hindi nila pwedeng gawin yon. Kaya malayo sila, nang sumigaw sila, Panginoon, mahabag ka sa amin. Sumigaw sila. Ano ang tugon ni Kristo? Hindi sila hinipo, hindi sila hinawakan, malayo. Ano ang sagot ni Kristo? Humayo na kayo't magpakita sa mga pari. Magaling na kayo. At nung sila'y naglalakad, unti-unti silang gumaling. Ganon din tayo. Kapag humihingi tayo sa Diyos, huwag kang magagalit at maiinip kagad. May proseso. May paraan. May timetable si Lord. Unti-unti. Kaya nang makita ng isa sa mga ketong'y magaling na, anong ginawa niya? Bumalik siyang sumisigaw ulit. Nagpapasalamat. Mga kapatid, sana kapag pinakinggan na, ibinigay na ang hinihingi mo, huwag kang magbabago sa Diyos. Huwag kang makakalimot sa Diyos. Nung humihingi at nakikiusap ka, pasigaw-sigaw ka pa. Ngayong naibigay na, mauubos na nga, wala ka na. Nakalimot ka na. Sana kung paano ka nananalig noon, manatili hanggang ngayon. Huwag kang magbabago at makakalimot. Huwag mong hayaang baguhin ka ng anumang sitwasyon. Huwag mong hayaang sirain ang pagmamahal, ang pagtingin mo sa Diyos ng anumang kondisyon ng buhay mo. Ingatan mo ang dedikasyon mo sa Diyos. Sa pagkapatuloy ng ating misa, mga kapatid, sabi ng unang pagbasa, mas malaki ang inaasahan ng Diyos sa mga binigyan. Ganon din tayo. Hindi sinusukat kung sino ang may pinakamarami, kaunti. Sino ang may pinakamalaki at maliit. Tandaan natin, isang puso lang ang hinahanap ng Diyos araw-araw. Ang pusong marunong magpasalamat. Grateful people are not just great people, but happy people. Huwag kalimutang magpasalamat, huwag kang magbabago sa Panginoon. Amen.